Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon mga katips, i-share ko naman po sa inyo kung paano po makakaiwas mabansot ng ating mga alagang chicken broiler mga katips. Kasi ayun po ang isa sa mga problema ng bago pa lang po mga nagsisimulang mag-alaga ng broiler mga katips. At yun, samahan niyo ako at pag-usapan natin yan mga katips. Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga katips, tumila na. Talagang ilang araw nang umuulan dito mga katips. Pero yan, ayos naman ang ating mga alagang chicken broiler mga katips. At yan po ay nasa 10 days na mga katips. Maganda naman at may konting halak lang pero kaya nating agapan yan. At meron po tayong gamot na Ambroxetil at Robustit BK. At samahan na rin natin ng natural na gamot mga katips. Ayan, umaambon na naman mga katips. Pero diretso tayo sa ating vlog dahil gusto ko i-share to para po sa ating mga bago pa lang nagsisimula mga katips. Kasi marami po nag-PPM sa aking Facebook page na JTips TV mga katips na ang malimit na problema po nila ay nababansot po ang kanilang mga alagang sisiw na chicken broiler mga katips. At yun nga po, isa sa mga napapansin ko ay kaya po nababansot ay kulang po sila sa heater mga katips, sa ilaw, no mga katips. At yon, bago natin simulan yan mga katips, ang ating topic, ipapakita ko po muna ulit sa inyo mga katips. At ngayon ay hapon na mga katips, alas 4 na at ipapakita ko sa inyo yung ating broiler mga katips na yan, na tatakaw na mga katips na po. Yan. Papakita ko sa inyo yung kalagayan nila at medyo hinihingal sila mga katips dahil yung ipot nila ay sumisingaw mga katips. At ang ating ilaw naman na gamit ay 50 watts at natural lang to mga katips. Kaya ang ginagawa ko ay naglalagay ako ng tubig mga katips at vitamins para kung sakasakali na sila ay hinihingal na ganito ay hindi po sila nauubusan ng tubig, no, mga katips. Hindi po sila na-dehydrate at hindi sila inahapo masyado, hapuin masyado mga katips. At yun, papakita ko na po sa inyo mga katips. Ayun mga katips, ito po ang ating 10 days ng ating mga chicken broiler mga katips. Ayan, pangalawang vlog ko na to mga katips. Ayan, makikita nyo medyo hinihingal sila ngayon, hinihingal sila mga katips dahil sa singaw ng ipot mga katips, no. Marami ng ipot sila. At mamaya tatakotin natin yan mga katips. Ayan. At okay naman mga katips, makikita nyo yung paa nila mga katips. Ito. Ayan. Makikita nyo yung paa na yan ay matataba mga katips. Healthy yung ating mga alagang broiler mga katips. Ayun, nakita nyo madumi mga katips. Yan, sinasabi ko sa inyo, tatanggalin nyo po yan, tatapon nyo yan mga katips na po. At kailangan may bato na po. Kailangan yung painuman nyo ay nakapatong sa bato na kahit mga 2 inches lang mga katips, papatong nyo para hindi po madumihan yung ating mga painuman mga katips. Kasi sayang ang vitamins, medyo mahal ang vitamins. Bilhin natin sa Vitamin Pro ay 25, sa Robustrip BK naman ay 45, 40, ganyan mga katips na po. Kaya kailangan ingatan natin yung ating mga vitamins. Kung maaari, huwag po natin hayaan na mapanis, dumumi. Maganda po ay tansyahin natin kung anong oras mauubos ang kailang vitamins. Dahil ang vitamins mga katips, tumatagal lang yan ng 4 to 8 hours mga katips. Nga po, depende sa init. Pag mainit, mabilis mapanis mga katips na po. Makita nyo naman, pag panis na, nabula, at iba na ang kulay, maputla na mga katips. Ayan. Lalaki ng mga paa mga katips. So, kita nyo, ayan mga katips. Lalaki ng paa. Yan po ang healthy na broiler mga katips. At yun, isa sa mga i-share ko sa inyo mga katips para maiwasan yung pagkabansot ng ating broiler mga katips ay unang-una ating ilaw mga katips. Ang lagi nyong bibiling ilaw ay yung dilaw, yung umiinit mga katips na po. Kung ang inyong sisiw ay 100 heads, kung maaari 100 watts ang bilhin nyo. Kapag sobrang lamig mga katips, 150 watts, yan. Hatiin nyo lang sa 2 sa 3 ilaw mga katips. Ganun lang po yun. Kaya sinasabi ko, laging may reserbang
isang ilaw para po kung sakaling mainit, ganito niya na hingal, ay mababawasan nyo, na adjust nyo yung init mga katips para mabalance nyo. Mahirap po kasi pag sobrang init naman, yan tulad niya, hinihingal mga katips. Masama po yan, nakaka-cause din po yan ng pagkabansot mga katips. So po, dahil ilom lang sila ng inom ng tubig, hindi po sila tuka ng tuka mga katips. Kaya yun, bagay ganon, kailangan po natin i-balance ang init at lamig mga katips. At pangalawa, dapat po ang sahig ay karton mga katips. Kung maaari, karton, ano pa ba, kusot, ipa, yan mga katips. Kung maaari, ganun po ang inyong ilalagay. At yun po yung mga sahig na inyong gustong pagpipilian mga katips. Pero po kasi ako ay sanay po ako sa karton mga katips. Diba? Simula sa hapon makikita nyo sa aking mga video ay ang gamit ko po ay karton mga katips. Kasi sa karton mabilis po, mabilis linisin, mabilis palitan. Kaya po karton po aking ginagamit mga katips. Ano po? At ang sunod po mga katips, kailangan ang mga stabbing nyo po ay maayos po. Ano po, takip na takip. Ang taas may kesame rin po na ganito para wala pong makapasok na hangin mga katips. Dahil kapag po may nakakapasok ay talagang lalamigin sila mga katips na po. Ganun lang po. Then sa vitamins mga katips, Robostrip BK, lagi kong sinasuggest sa inyo, maghanap po kayo ng Robostrip BK mga katips. Kasi napakabisa po ng Robostrip BK dahil nakakapagpatatag sa kanilang katawan mga katips. Talagang may iwasan ang mortality. Yan po. Yun po yung mga isa sa mga sinasuggest ko sa inyo mga katips. Kaya sundin nyo lang po yung mga nasa video ko mga katips para maiwasan po natin yung mga ganun senaryo na pagkabansot po mga katips. Ayan, ito yung gaganda mga katips na po. Sana dire-diretso na to mga katips. May konting halak lang pero kaya natin agapan yan mga katips. At yun po mga katips, na-share ko po sa inyo habang pinapakita ko po yung mga siso ko na chicken broiler mga katips. At yun lang po yung aking sinasuggest sa inyo mga katips. Unang-una, isa pa sa mga gusto ko din i-remind sa inyo mga katips, kapag bagong dating po ang inyong mga sisiw, i-rest nyo po muna sila ng mga 20 minutes to 30 minutes. Huwag nyo po muna silang papainumin. Kapag naka 30 minutes na o 20 minutes, saka po kayo magpainom ng tubig na may asukal mga katips. At mga 1 hour lang, okay na po yun. Then mag-change na po kayo sa Robostrip PK mga katips. Ang pagpapainom po ng Robostrip PK, umaga, tanghali, hapon, at gabi, madaling araw. Yun lang po mga katips. Then sa susunod na araw, magpainom na po kayo ng tubig, fresh water kahit sa tanghali po. So, kahit isang beses lang po sa isang araw mga katips, para hindi man po masyadong masobrahan yung kanilang katawan sa vitamins mga katips. Mahirap din po yun kasi baka mag-overweight sila, ay high blood din, magkaroon din ng mortality tayo mga katips. Ganun po yung iniiwasan naman natin mga katips. At sunod ay sa feeds nyo mga katips, kailangan chick booster po. At bago po tayo magbigay mga katips, kailangan isasaboy po natin sa karton no po, or may dyaryo para po masanay silang tumuka mga katips. Kasi kapag ang sisiw nyo ay nabili nyo ng 1 day old o wala pang kakaspisa pa lang, ay talagang hindi pa po sila sanay tumuka kaya kailangan sanayin po natin, uti-uti lang. Wag po masyado tayong magbigay ng maraming pagkain kasi baka hindi naman po maubos, ay mahanginan, hindi na po masustansya yon mga katips. Kasi parang ano na siya, malambot na, pangit naman po yun sa ating mga sisiw mga katips. Kaya kailangan tansyahin nyo lang yung kung anong oras mauubos ang kanilang feeds at vitamins mga katips, para iwas tayo sa sayang na po. Kasi pag nasasayang ang ating feeds at vitamins, ay sasayang din po ang ating puhunan mga katips. Kaya ganoon lang po. Next is bumili po kayo ng ilaw na dilaw, yung umiinit po mga katips, yung ganito. Ganyan po mga katips. Ang suggest ko, pagka 100 po ang inyong alaga, kung maaari ay 100 watts kasi ang isang sisiw ay 1 watts. Kapag malamig na ganito mga katips, tag-ulan, doble po. Kaya sinuggest ko sa inyo, 3 o 4 na bombilya ang inyong bibilin.
para po matansya natin ang init at lamig. Kaya po apat, hatiin nyo po, dalawang 50 at dalawang 50, ganon. Minsan tatlong bombilya lang din ang ginagamit ko. Minsan isang 100 watts, dalawang 50. Ganun po mga katip. Para kung sakaling magkaroon ng hingal, papatayin ko po yung 50, matitira 150. Pagka mainit pa rin po, 100 na lang tinitira ko. Ganun po mga tips. Kapag sobrang init, 50. Kasi bawat araw po ay lumalaki po sila, ay kailangan po natin mag-adjust. Uti-uti, kailangan magbawas ng init. Kaya po ang isa sa mga pamamaraan para pagbabalance ng init at lamig ay nasa rin po natin, sa head po natin mga tips. Kaya pagkadating ng 7 days, makikita nyo hinihingi na sila, ang dami ng ipot. Kaya po uti-uti po tayo nagbabawas po ng karton. Huwag po natin bibiglain ang pagtanggal po ng sahig. Bakit po? Kasi pag binigla po natin, bigla-bigla po silang mahahampas ng hangin mga tips. At yun po ay nagkakos din po ng sipon po yun, no? Sipon at halak. Kaya kailangan uti-uti po. Obserbahan nyo. Makikita ninyo naman po mga katips. Kapag sila ay nilalamig, nasa karton po sila. Kapag hindi po sila nilalamig mga katips, nasa walang karton po sila mga katips. Ganun lang po yun. Uti-uti lang hanggang matanggal na po yung kanilang side. At kita nyo naman po yung ating brooding cage. Wala na po silang karton mga katips. Totally wala ng karton. Dahil naiinitan na sila mga katips. At yon, kaya naman sila hinihingal dahil po sa ipot dito mga katips. Hindi pa po nadadakot at yung singaw ay nalalanghap po nila mga katips. Masama din po yon, iwasan po natin yon. Kailangan malinis po lagi mga katips. Huwag niyo pong gagayahin yung amin na hindi pa natatanggal mga katips. Kaya yun na lagi kong suggest sa inyo. Gandahan po natin yung ating pag-aalaga at obserbahan po natin lagi yung ating mga sisiw, kung ano po yung mga behavior nila mga katips, kung ano yung mga ginagalaw nila, yung mga galaw mga katips. Kasi doon po natin nakikita yung kung malusog ba sila, may sakit ba sila, or masisigla mga katips. Ganun lang po ang diskarte. At pag ganon, may naririnig kayong hala katulad nyan mga katips, bumili na po agad kayo ng ambroxetil mga katips. Premoxil, ambroxetil, pwede po yan. Ang gawin nyo, magpainom na po agad kayo. Kahit isang beses sa isang araw mga katips. Mahalaga, may pumasok na gamot sa kanila, pampatanggal ng virus, kung ano mang bakterya sa kanilang katawan, para kung sakali na may pumasok ay natatalo ng gamot mga katips. Ganun lang po yun. Gawin nyo mga katips para hindi na lumala. Kasi pagka lumala po yan, ang sunod po niyan sipon na, then mamamaga po yung muka, mas mahirap pong agapan. Kasi imamano-mano yung gamutin yun. Paano po yung pagmano-mano? Meron po akong video niyan at nangyari po sa akin yan. At naagapan naman po natin, napagaling po natin ng lahat dahil sa sile mga katips at bawang na natural, at sinamahan na rin natin ng ambroxetil. At panoodin nyo po yon sa aking video mga katips. Makikita nyo naka-recover, ngunit na-late lang tayo ng harvest. Instead na ang target natin ay 28 to 30 days, ay nakapag-harvest po tayo ay 33 days to 35 days. Pero ayos lang. Kahit ganon, may kinita naman kami. Medyo nabawasan lang ng konti, pero okay naman. Ang mahalaga, hindi tayo nalugi mga katips. Bumalik yung puhunan at may kita pa rin tayo. Ganun po, nasa video ko na naman po lahat mga katips. Aralin nyo na lang po yung ibang mga nandun. Simula sisiw sa ating kulungan, mga dapat tandaan, mga watts na kailangan, kung paano pagpili ng mga sisiw, kung class A, class B, meron po tayo niyan. Sa mga feeds, meron din po tayo dyan. Paghahalo ng durog na mais sa ating page, meron din po tayo dyan. Kompleto na po mga tips. Lahat po ng aking pamamaraan sa pag-aalaga po ay meron na. Kaya wala po akong sikreto, kundi ang lagi ko sinasabi sa inyo,
galingan po natin sa pag-aalaga kasi yun po yung isa sa mga sikreto talaga mga katips. Pag nakuha nyo yung galaw ng inyong mga alaga ay sure ako na maganda ang kakalabasan ng inyong mga alagang chicken broiler mga katips. Ganun lang po yun. Medyo mahirap lang sa una pero pag tumanggal-tagal ng aral nyo, na-adapt nyo yung mga tips na nakukuha nyo sa iba't ibang mga nag-aalaga ay sure ako na may sarili kayong diskarte at pamamaraan sa pag-aalaga ng broiler mga katips. Ganun lang po yun. At yun, maraming salamat po ulit sa mga solid supporter natin dyan, yung mga nag-PPM sa akin. Yung iba, sasagot ko naman po lahat, medyo late lang, pero hindi pa rin po ako magsasawa sa pagsagot sa inyo mga katips. Basta po, napanood nyo na po yung mga video para hindi po tayo paulit-ulit sa mga tanong mga katips. Ano po? At yun, maraming salamat po sa mga solid supportan natin yan. At lagi po sinasabi sa inyo, happy farming po sa ating lahat mga katips.